At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto na nga, si Spoiler Chapter 1094. So ayan, itignan natin kung ano-ano yung mga nangyari nga dito. Pero bago tayo magsimula, ay paki-follow naman guys itong si Facebook account ko. So ayan, ay gagawin ng ating Facebook channel itong si Facebook ko. At dito nga natin ilalagay yung mga manga series ni Jujutsu Kaisen at saka nga nito ni Hunter X natin. So syempre, pati si One Piece ay ilalagay natin dito at kasama na nga pala dyan si One Punch Man. Ayan. So kung may iba pa kayong mga anime na trip na manga series o mga updates ganyan, ay paki-comment na lang dyan sa baba para ma-post natin yan dito sa Facebook account natin. So mamaya ay unti-unti na magkakaroon ng laman itong Facebook account natin. But anyways, ay eto nga, maraming salamat guys sa paghihintay at huwag na nga natin patagalin itong si One Piece natin. Simulan na natin yan. At so dito nga yun magsisimula sa pag-uutos ni Atlas sa mga pasifista na atakihin na yung mga Marines. So kaya nga, etong mga pasifista ngayon ay biglang atake sila, bigla na lang pinagla-laser ngayon dyan etong mga Marino. Pero bukod pa dyan ay dito sa kabilang banda pa o sa kabilang side ng mga Marines ay makikita nga natin dyan na etong si Bonnie naman ay inaatake na rin sila, kinakalaban na rin sila. At etong si Bonnie ngayon ay gumamit na siya ng panibagong atake na kung tawagin ay NDE o Near Death Experience. So ang ginawa ni Bonnie dito ay pinagbabaril niya etong mga Marines dyan. At pagkatapos niya ng barilin etong mga to ay dito na nagsimulang mag-hallucinate etong mga Marines patungkol sa kamatayan nila. So parang kunyari ay patay na o namamatay na etong mga Marino dyan. Kasi yan nga yung kapangyarihan na bago ngayon ni Bonnie, yung tinatawag nga na Near Death Experience. At so ayan ay habang nag-hallucinate na nga dyan itong mga foot soldiers na to ay dito hinarap na ni Bonnie itong dalawang Vice Admiral na nga na to. So itong si Manong dito yung lalaki ay hindi pa nare-reveal kung ano yung pangalan niya. Pero itong si Nanay, ang pangalan niya ay Bluegrass at ang nakakain niyang devil fruit naman ay tinatawag na Nori Nori Nomi. So yung Nori Nori Nomi na to ay inaalaw itong si Nanay na kontrolin niya kung ano man yung sinasakyan niya ganyan. At ngayon itong si Blue Rose ay sinakyan niya itong isa sa mga pasifista. So ibig sabihin kinokontrol niya na itong isa sa mga pasifista. Kaya naman itong si Bonnie ay wala nang nagawa laban dito kay Blue Rose o laban dito kay Nanay ngayon. So hirap na itong si Bonnie dyan sa dalawang Vice Admiral. Pero fortunately ay etong si Sanji ay bumaba na nga siya ng Vegapunk 8 at nailigtas niya just in time etong si Bonnie laban dito sa dalawang Vice Admiral. So medyo kagulo ngayon sila dyan. Pero habang hinaharap nga ni Sanji at saka ni Bonnie etong dalawang Vice Admiral ay sa bandang gitna naman ng isla ng Egghead Island ay bigla na ngang lumabas o nag-appear etong magic circle na nga na to. So not sure kung etong symbol talaga yung lumabas dyan nga sa may isla ng Egghead Island. Pero ang description kasi dito ay 5-point star nga raw yung symbol at may kasama nga yan na number 5 din na symbol. At sa pag-appear ng symbolo na to ay may kasama nga raw yan na apoy at saka mga black lightning ganyan. At so pagkatapos nga lumabas ng symbolo at ng number 5 na to ay dito na nga in-announce ngayon ng mga Marines na etong si Saturn ay nandiyan na nga sa loob ng isla ng Egghead Island. Kaya yung mga may ranggo na Rear Admiral pababa ay wag nga raw titingin kay Saturn ng directly. Pero isa dyan nga sa mga Marines ay napatingin dito kay Saturn. Kaya ang nangyari ay bigla nga raw sumabog yung ulo ng Marino na napatingin dyan kay Saturn. So matindi. Parang ano ba, bawal tumingin kay Saturn yung mga may hina ganyan. Pero hindi pa naman nababanggit rito kung kasama nga yan sa kapangyarihan o ability ni Saturn. Yung bawal siya tignan ng directly. Kasi nga kapag ginawa mo yun ay ayun, biglang sasabog na lang yung ulo mo. Pero
dito ay malinaw nang ipinakita yung transformation na nangyari kay Saturn. At ang itsura nga daw dito ngayon ni Saturn ay parang katulad nga dito sa Oni o sa halimaw na nga na to. So makikita nga raw na yung lower part ni Saturn ay katulad ng kay Black Maria na gagamba. At yung sa may leg nga nito ni Saturn ay meron din nga raw na nakapalibot doon na itim na ulap. So parang katulad nga nung kay Kaku at saka kay Rob Lucci nung nilabas na nila yung kanilang awakened form. Tapos pati nga yung beard nito ni Saturn ay ganun din, para naging flowing clouds nga rin daw yan. Tapos yung sa mukha naman ay mukha naman daw ng tao, kaso nga lang ay ganito malapad yung ilong at saka may dalawang malaking sungay. So all in all ay parang ganito nga yung itsura ni Saturn. Pero sinasabi nga rito na parang eto na yung hybrid form ng awakened neto ni Saturn. Pero hindi pa yan confirmed dito nga sa may chapter na nga na to. Pero ayan ay pagkatapos ngang i-reveal itong itsura ni Saturn dyan ay balik ulit dito yan sa laban ni Luffy at saka nga ni Kizaru. Dahil etong si Kizaru ay napasalita na nga siya at ang sabi niya dito na hindi raw pwede na labanan niya na lang ng labanan etong si Luffy kasi nga hindi niya raw magagawa yung mission niya. So kaya nga dahil dyan ay dito biglang lipad ng pagkabilis-bilis etong si Kizaru papunta kala Dr. Vegapunk at dito ay nilaser niya ngayon etong sila Dr. Vegapunk. Pero nag-miss etong si Kizaru, hindi niya tinamaan etong si Vegatank 8 o etong sinasakyan nila Dr. Vegapunk. Pero nasira naman niya yung Cloud Road na dinadaanan nito ni Vegatank 8. Kaya nga nahulog din dyan etong sila Dr. Vegapunk. At so sa pagkakahulog nila Dr. Vegapunk dyan nga sa may ground ay bigla na lang etong boses ni Saturn ay narinig dyan sa buong isla ng Egghead Island. At ipinag-utos niya na tumigil na nga raw etong mga pasifista na nga na to. Pero sa kabilang banda, etong mga malalakas na nga na to ay bigla na nga rin sila napatigin. So etong sila Luffy, etong si Zoro, si Rob Lucci, etong si Kizaru, si Jinbei at saka si Sanji at pati pala yung mga Vice Admiral, napahinto sila kasi nga meron daw silang naramdaman na unusual aura. So ibig sabihin ay hindi pa nakikita ng mga to etong si Saturn dyan sa may isla ng Egghead Island. But then ay pagkatapos ng maramdaman ng mga to itong unusual aura ay etong si Luffy ay nakahabol na siya dito kay Kizaru at eto tuloy sa laban ulit etong dalawa. Pero etong si Kizaru ang sabi niya nga dyan kay Luffy na naabot na raw ni Luffy yung kanyang limit dito sa kanyang Nika form. Pero biglaan na nga lang dyan etong si Luffy bigla niyang binanatan, bigla niyang sinuntok dyan etong si Kizaru gamit etong kanyang panibagong atake na kung tawagin ay Gomu Gomu no Star Gun. So yung effect nito ay magkakaroon nga ng maraming star dyan etong si Kizaru pagkasuntok sa kanya ni Luffy. But then ay pagkasuntok nga ni Luffy dito kay Kizaru ay napasalita etong si Kizaru at ang sabi niya nga dyan na hindi nga maganda to at dito na tuluyan nalaglag, nahulog etong si Kizaru. Pero nahulog nga rin dyan etong si Luffy. So parehas laglag dyan etong dalawa. Pero habang nahuhulog etong si Luffy dyan ay etong si Saturn ay pinagmamasdan nga etong si Luffy at napasalita etong si Saturn. Ang sabi niya nga dyan, Nika. So alam nga ni Saturn na etong si Luffy, siya nga si Sun God Nika. But then ay pagkahulog nga ni Luffy o pagkabagsak ni Luffy dyan sa may ground ay may kita nga natin na tumanda ulit etong si Luffy dyan. So not sure kung gantong katanda etong si Luffy, pero ang sigurado dito ay tumanda nga raw ulit dyan etong si Luffy. Pero pagkatapos nga nito ay may kita nga natin na etong si Saturn ay kinakaharap niya na ngayon etong si Bonnie, si Sanji, Frankie at pati etong si Dr. Vegapunk ngayon. At sa dulo nga ng chapter na to ay may kita natin na etong si Bonnie ay tinalunan etong si Saturn at sinaksak niya yan sa may dibdib. At dahil nga dyan ay duguan ngayon yung dibdib dito ni Saturn ngayon. But then ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong spoiler natin na to. At so ayan ay nakigulo na nga rin etong si Saturn dyan sa may isla ng Egghead Island. At eto parang hindi talaga malabong mangyari na etong si Sanji yung unang lalaban dito
kay Saturn kasi nga wala si Luffy at saka nga itong si Zoro eh. Tapos eto, kaharap na nga ngayon siya dyan ni Saturn. So although itong si Bonnie yung unang umatake dito kay Saturn, pero syempre hindi naman papabayaan ni Sanji itong si Bonnie dyan syempre. At yun pala, nandito rin itong si Frankie sa pagtutulungan ng dalawa itong si Saturn. Pero ang tanong ay uubra na ba itong lakas ni Sanji at saka ni Frankie laban dito kay Saturn? At so ayan ay pakiiwan na nga lang ulit guys yung mga reaction o comment nyo patungkol dito sa sitwasyon ngayon nila Sanji at saka nga nila Saturn. At yun pala ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like kung natripan nyo itong video natin at huwag nyo rin kalimutan i-follow itong si Facebook account natin. So yung link nito ay nandiyan lang sa may comment section at saka sa may description natin. So yan guys ay ulit ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.